Bumagsak ang ekonomiya ng China dahil sa pagbagsak ng sektor ng ari-arian nitong mga nakaraang taon na nagdulot ng malaking pagbagsak ng presyo sa ilang mga lungsod. Dapat sana ay tungkol sa pagbangon ng kanilang ekonomiya ang taon na ito. Sa halip, humaharap ngayon ang Partido Komunista sa isang bagong problema, krisis sa utang. Kulang na ba ang budget ng mga lokal na pamahalaan? Ang ilang kawani ng gobyerno sa payroll ng China ay nakakaranas ng bawas sa sahod? Sa China, may isinasagawang crackdown laban sa malalaking negosyo, lalo na sa mga higanteng kumpanya sa teknolohiya. Sila ay pinapatawan ng multa at nililimitahan. Ano ang dahilan sa likod nito? Dumaranas ang China ng matinding krisis sa buwis. Lubhang malala ang sitwasyon na nanganganib ang pamahalaan. Hindi na pinapasahod ang mga kawani ng gobyerno. Nalulunod sa trilyong utang ang mga lokal na pamahalaan, habang ang mga negosyo ay humaharap sa matitinding crackdown. Lalo pang lumalala ang sitwasyon dahil patuloy na bumabagsak ang merkado ng mga ari-arian na nagpapalubha sa problema. Ang tanong ay, paano naging ganito kalala ang sitwasyon sa napakaikling panahon? Sa video na ito, tatalakayin natin kung bakit sira ang sistema ng buwis sa China at kung paano ito malaki ang epekto sa China at sa buong mundo. Ang krisis sa buwis ng China ay maaring ibuod bilang kakulangan sa kinokolektang buwis ng bansa. Ginagamit ng gobyerno ang kitang iyon para punduhan ang mga paaralan, ospital, kalsada, high-speed na tren, at mga barkong nagpapatrolya sa South China Sea. Kaya oo, napakahalaga nito. Kapag mas kaunti ang pumapasok na pera, mas mahirap para sa China na harapin ang malalaking suliraning pang-ekonomiya at nagsisimula ng lumitaw ang mga butas sa sistema, gaya ng makikita mo mamaya. Sa kabila ng krisis, lumago ang ekonomiya ng China ng 5.4% sa unang quarter ng 2025 na nakaka-interes. Sa kabila ng paglago na ito, nakalikom ang gobyerno ng 3.5% mas mababang buwis sa mga buwang iyon kumpara noong 2024. Iyan ay pagkawala ng humigit kumulang 100 at 74 na bilyong yuan o tinatayang 23.8 bilyong dolyar ng United States. Malaking halaga iyon na hindi nakokolekta ng gobyerno at ipinapakita nito kung bakit sila nagmamadaling balansehin ang paglago sa mas mahigpit na budget. Ang kita mula sa buwis sa China ay patuloy na bumababa mula pa noong huling bahagi ng 2023 sa kabila ng inaasahang paglago ng ekonomiya. Paano nangyari na lumalago ang ekonomiya ngunit bumababa ang kita mula sa buwis sa iisang panahon? Pag-usapan muna natin yan. At pagkatapos, tatalakayin natin kung paano nagsimula ang krisis sa buwis na ito. Nagagalit ngayon ng sobra ang Partido Komunista ng China kung pinupuna ang gross domestic product ng China noong nagsimulang ituro ng lahat ang datos ng buwis na hindi lumalago ang gross domestic product ng China. Nagpasyang dahan-dahang itago ng Partido Komunista ng China ang kanilang datos sa ekonomiya. Ganito gumagawa ang Partido Komunista ng China. Itinatago ang totoo at nagkakalat ng mga kasinungalingan. Sa katunayan, may 30 bilyong dolyar na taunang budget ang gobyerno ng China para lamang magpakalat ng propaganda sa loob at labas ng China. Wala kaming laban sa pagbubunyag ng kanilang mga kasinungalingan kung wala kayo. Wala kaming bilyon o kahit milyon. Pero hawak namin ang katotohanan. At mas makapangyarihan yun. Kaya kung maaari, paki-like at paki-subscribe na lang po sa baba. Malaking tulong ito para maikalat pa natin ang katotohanan sa mas maraming tao. Mahalaga kayo sa amin. Sa madaling sabi, ang paglago ng ekonomiya ng China sa unang quarter ng taon ay hindi pantay-pantay sa lahat ng aspeto. Hindi lahat ng negosyo o tao ay gumanda ang kalagayan. Malaking bahagi ng 5.4% na paglago ay nagmula sa mga partikular na bagay, tulad ng mga pabrika na naglalabas ng dobleng produkto ng mabilis para ipadala sa ibang bansa. Bakit nagmamadali? Tandaan na nagpatupad ang United States ng mga bagong taripa sa mga produktong galing China na nakatakdang ipatupad sa Abril 2025. Kaya naman, nais ng mga kumpanyang Chino na mailabas na ang kanilang mga produkto bago maipatupad ang bagong patakaran dahil inaasahan nila ang mga magiging problema rito. Nagmukhang mas malakas ang ekonomiya dahil sa malaking pag-export na binibilang sa gross domestic product, pero may twist. Hindi nangangahulugan na kapag abala ang mga pabrika ay mas malaki na ang kita o buwis na binabayaran nila. Hindi rin nangangahulugang mas malaki ang ginagastos ng karaniwang tao na mahalaga sa usaping buwis. Kahit tumaas ang gross domestic product, hindi ganoon kalaki ang paglago na nagpapasok ng pera sa kaban ng bayan. Kaya nagkaroon tayo ng 3.5% na pagbaba. Matapos ipaliwanag iyon, balikan natin kung paano nagsimula ang matinding krisis sa buwis ng China.
Ang krisis sa buwis na sumisira sa ekonomiya ay hindi biglang lumitaw. Ang mga dekadang pag-unlad ng sistemang buwis sa China at ang alitan ng kapangyarihan sa pagitan ng Beijing at mga lokal na pamahalaan ang naging ugat nito. Ang mga makasaysayang pundasyong ito ang nagdulot ng kaguluhang nakikita natin ngayon. Ang pag-unawa sa mga ito ang susi para makita ang kabuuan ng krisis. Magsimula tayo sa pag-usbong ng sistema ng buwis ng China dahil doon itinanim ang mga binhi ng krisis. Noong dekada 50, habang binubuo ng China ang kanilang sosyalistang ekonomiya, simple lang ang kanilang tax system. Pag-aari ng gobyerno ang karamihan ng mga negosyo, kaya hindi gaanong mahalaga ang buwis noon. Sa halip, ang mga kumpanyang pag-aari ng estado ay diretsong ibinibigay ang kanilang kita sa Beijing. Pero pagsapit ng huling bahagi ng dekada 70, nagsimulang magbago ang mga bagay. Ibinukas ng China ang ekonomiya nito sa pamumuno ni Deng Xiaoping, mula sa planadong sistema patungong pamilihan. Nangangailangan ang gobyerno ng totoong sistema ng buwis para magkaroon ng pondo, hindi lang umasa sa kita ng mga kumpanya. Noong dekada 80, nagpatupad sila ng mga bagong buwis tulad ng sa mga negosyo at produkto para makasabay sa lumalaking ekonomiya. Medyo magulo ito noong una. Nangongolekta ng buwis ang mga local government unit at karaniwang pinapanatili nila ang karamihan ng pondo para sa kanilang sarili. Dahil dito, nagkulang ang pondo ng Beijing para sa pambansang depensa at malalaking proyektong pang-imprastruktura. Noong 1974 nagsawa na ang Beijing sa kaguluhan, kaya naglunsad ito ng malaking reforma sa buwis para makuha ang kontrol. Hinati nila ang mga buwis sa 3 kategorya. Ang mga central na buwis, tulad ng customs duties, ay napupunta sa Beijing. Ang mga lokal na buwis, tulad ng buwis sa ari-arian, ay nanatili sa mga probinsya. Ang mga buwis tulad ng value-added tax sa mga produkto ay hinati sa 2. Ang reformang ito ay naging malaking pagbabago. Nagbigay ito sa Beijing ng humigit kumulang 55% ng kabuang kita sa buwis. At ang natirang bahagi ay napunta sa mga lokal na pamahalaan. Mukhang patas, pero heto ang problema. Ang mga lokal na pamahalaan na ang responsable sa 70% ng paggastos, kabilang ang mga paaralan, ospital at kalsada. Kulang ang pera nila para sa maraming bayarin. Para punan ito, nangako ang Beijing ng pera sa pamamagitan ng mga transfer. Pero madalas huli o kulang ang mga bayad. Ang hindi pagkakatugma na ito ang nagdulot ng hindi pantay na kapangyarihan na malaking bahagi ng krisis ngayon. Inayos ng reforma noong 1974 ang sistema ng buwis. Ngunit inilagay nito sa mahirap na kalagayan ang mga lokal na pamahalaan. Kaya napilitan silang maghanap ng alternatibong paraan para magkaroon ng pondo. Dito lumalabas ang tensyon sa pagitan ng Beijing at mga lokal na pamahalaan na humubog sa krisis na ito. Pagkatapos ng reforma noong 1974, hinigpitan ng Beijing ang kontrol sa mga buwis at nawala sa mga lokal na pamahalaan ang kapangyarihan sa malalaking pinagkukunan ng kita, tulad ng buwis sa negosyo. Umaasa sila sa ibinabalik ng Beijing. Hindi lang tungkol sa pera, kundi pati na rin sa kapangyarihan. Gusto ng Beijing ng isang matatag at sentralisadong sistema para mapanatiling nakakaisa ang bansa. Pero pakiramdam ng mga lokal na pamahalaan ay naiipit sila. Parang pinapagawa sa kanila ang mabibigat na trabaho na parang may isang kamay silang nakatali sa likod. Para makaraos, nagsimulang maghanap ng mga paraan ang mga lokal na pamahalaan. Hindi sila pwedeng magtaas ng buwis nang walang pahintulot ng Beijing. Kaya, naging malikhain sila. Ang ilan ay bumaling sa mga bayarin, tulad ng pagsingil sa mga negosyo para sa lisensya o permit. Ang iba ay nangutang gamit ang mga shadow company bilang espesyal na financing vehicle, na pwedeng umutang ng hindi lumalabas sa opisyal na record ng gobyerno. Pagdating ng taong 2,000 laganap na, ang mga financing vehicle na nagpapahintulot sa mga lokal na pamahalaan na mangutang ng bilyon-bilyon para magtayo ng mga bagong lungsod. Hindi ito nagustuhan ng Beijing, pero pinabayaan nila dahil nakakatulong sa ekonomiya. Mabilis ang paglago ng ekonomiya ng China. May taunang gross domestic product growth na 10%. At dahil sa dami ng konstruksyon, tila walang makakapigil sa bansa. Pero ang ganitong pangungutang ay parang pagtatayo ng bahay sa buhangin. Nang bumagal ang ekonomiya, naging malaking problema ang mga utang at hindi sapat ang sistema ng buwis para punan ang kakulangan. Ito ang nagpasimula ng krisis, ang tunggalian sa pagitan ng pangangailangan ng Beijing para sa kontrol at desperasyon ng mga lokal na pamahalaan ay isa sa pangunahing dahilan kung bakit malala ang krisis ngayon. Nang magsimula ang bentahan ng lupa, doon na nagsimula ang mga problema. Noong dekada 90, habang lumalaki ang mga lungsod ng China, natuklasan ng mga lokal na pamahalaan ang isang ginto sa kanilang problema sa kita, ang pagbebenta ng lupa sa mga property developer. Ang sistemang ipinatupad sa China, pag-aari ng gobyerno ang lahat ng lupa, ngunit maaaring paupahan ito ng mga lokal na opisyal sa mga developer ng ilang dekada. Malaking halaga ang binabayad ng mga developer para makapagtayo ng mga gusali at ginagamit ito ng lokal na pamahalaan para punduhan ang iba't ibang proyekto mula
kalsada hanggang paaralan. Pagsapit ng taong 2000, naging malaking bagay na ang bentahan ng lupa. Noong 2010, halos 3% ng kita ng lokal na pamahalaan ang galing sa mga ito. Pagsapit ng 2020, umabot na sa halos 40%, bilyon-bilyong dolyar iyon kada taon. Parang cash machine na hindi nauubusan ng pera. Ang Shanghai at Shenzhen ay naging pandaigdigang sentro ng kapangyarihan. Puno ng mga gusaling mataas na pinunduhan ng kita mula sa bentahan ng lupa. Pero gaya ng inaasahan mo, nagkaroon ng malaking problema sa ganitong sistema. Nasanay ang mga lokal na pamahalaan sa kita mula sa bentahan ng lupa. Sa halip na bumuo ng matibay na sistema ng pagbubuwis tulad ng buwis sa ari-arian o kita, sila ay labis na umasa sa malaking kita mula sa bentahan ng lupa. Hindi tulad ng ibang bansa, mahina ang sistema ng buwis sa ari-arian at kita ng China na nagbibigay ng tuloy-tuloy na kita sa iba. Ang personal na buwis sa kita ay bumubuo lamang ng 7% ng kabuuang kita mula sa buwis noong 2022 kumpara sa 40% sa mga lugar tulad ng Estados Unidos. Sa halip na ayusin, pinayagan ng gobyerno na punan ng bentahan ng lupa ang kakulangan. Madaling naging desisyon ito noon. Bakit pa babaguhin ang sistema ng buwis kung ang bentahan ng lupa ay nagpapayaman naman sa lahat? Maganda ito noong mainit pa ang merkado ng mga ari-arian dahil bili ng lupa ang mga developer at patuloy na tumataas ang mga presyo. Pero ang ganitong panandali ang pag-iisip ay nagdulot ng pangmatagalang sakuna. Isa pang bahagi ng kasaysayan ay kung paano pinalala ng mga dating patakaran sa pananalapi ang kaguluhang ito. Matapos ang pandaigdigang krisis pinansyal, noong 2008 kinaharap ng China ang malaking hamon. Ang pandaigdigang ekonomiya ay bagsak at mabilis na bumababa ang mga export ng China. Upang mapanatili ang pagsulong, nagpatupad ang gobyerno ng malaking stimulus plan na nag-imbak ng trilyong yuan sa ekonomiya. Inutusan ang mga local government unit na mangutang at gumastos para sa infrastruktura. Isipin mo ang mga highway, paliparan at mga bagong lungsod. Parang mahika ang naging epekto nito. Bumangon muli ang ekonomiya ng China, lumago ng 9 hanggang 10% noong 2009, habang ang ibang mga bansa ay naipit sa resesyon. Ngunit may kapalit ito. Ginamit ng mga local government unit ang pampinansyal na sasakyang ito para mangutang ng sobra sa kanilang kakayahan. Noong 2015, umabot na sa 40 trilyong yuan ang utang ng China. Karamihan ay nakaugnay sa bentahan ng lupa na ginamit bilang garantiya sa kanilang mga utang. Hindi lang ito tungkol sa 2008 na pag-utang. Naging pattern na ito tuwing bumabagal ang ekonomiya. Hinihikayat ng Beijing ang mga lokal na pamahalaan na gumastos pa, kadalasan sa pamamagitan ng bentahan ng lupa at mga utang. Noong 2010, nais ng mga leader ng China na mapanatiling mataas ang gross domestic product growth upang ipakita sa mundo na isa silang superpower. Hinusgahan ang mga lokal na opisyal batay sa pag-unlad ng ekonomiya. Kaya patuloy ang pagbebenta ng lupa at pagtatayo. Naganap ang bula sa real estate market, kung saan umutang ng malaki ang mga developer tulad ng Evergrande para sa pagbili ng lupa at pagpapatayo ng mga apartment. Pagsapit ng 2020, ang sektor ng ari-arian ay 25% ng ekonomiya ng China, na mas mataas kaysa sa karamihan ng ibang mga bansa. Nang pumutok ang bula, noong 2021 nalugi ang mga developer. Bumagsak ng 40% ang bentahan ng lupa at naiwan ang mga lokal na pamahalaan na may malaking problema. Natuyot ang kanilang kita, pero nanatili ang mga utang at hindi kayang punan ng sistema ng buwis ang kakulangan. Binaliwala rin ng mga dating pulisiya ang pangangailangan para sa balanseng sistema ng buwis. Noong dekada 90 at 2000, nakatuon ang China sa mga buwis na madaling kolektahin, tulad ng value-added tax sa mga produkto. Ang mga karaniwang buwis sa ibang bansa, tulad ng pambansang buwis sa ari-arian na maaaring magbigay ng patuloy na kita sa mga lungsod, ay hindi binigyang pansin. Matagumpay ito noong maunlad ang ekonomiya at abala ang mga pabrika, ngunit nabigo itong bumuo ng sistemang makakaharap sa mga krisis. Ang mga buwis sa konsumo, tulad ng sa sigarilyo at sasakyan, ay malaking bahagi ng kita, ngunit nababawasan kapag tumigil ang paggastos ng mga tao. Noong pandemya ng 2020, bumaba ang konsumo at kita mula sa buwis. Ang mga pulisyang ito ay ginawa para mapanatiling gumagalaw ang ekonomiya, pero naging marupok ang sistema ng buwis at hindi nito nasuportahan ang gobyerno nang bumagsak ang bentahan ng lupa. Ngayong alam na natin ang pinagmulan ng problema, tukuyin naman natin ang mga salik na nagpapalala nito. Una, pag-usapan natin ang deflation, ang tahimik na pumatay sa ekonomiya ng China. Ito ay nangyayari kapag patuloy na bumababa ang mga presyo sa lahat ng bagay. Maaring isipin mong maganda ang mas murang mga bilihin,
Pero isa itong sakuna para sa China ngayon. Kapag bumaba ang mga presyo, bumababa rin ang kita ng mga negosyo sa bawat benta. Mas kaunting pera ay nangangahulugang hindi nila kayang bayaran ang mga manggagawa, utang o mag-invest sa mga bagong proyekto. Kapag nahihirapan ang mga negosyo, bumababa ang ibinabayad nilang buwis, kaya nauubusan ng pondo ang gobyerno. Malaking nangyayari ito ngayon sa China. Sa loob ng maraming taon, ang Producer Price Index, ang presyo ng mga pabrika para sa mga produkto, ay nanatiling negatibo. Noong Marso, 2025 bumaba ng 2.5% ang Producer Price Index ng China kumpara sa nakaraang taon, mas mababa sa inaasahang 2.3% na pagbaba. Ang pagbagsak na ito'y nagpapakita ng patuloy na hamon sa ekonomiya. Nabawasan ang kita ng mga pabrika na gumagawa ng bakal, damit, at electronics. Apektado rin ang iba pang sektor bukod sa mga pabrika. Ang deflation ay nagpapakaba sa mga tao tungkol sa paggastos. Kung mas mababa ang presyo bukas, bakit pabibili ngayon? Dahil dito, mas pinipili ng mga tao na itago ang kanilang pera sa ilalim ng unan kaysa gumastos. Malaking problema ito sa China, kung saan mahina na nga ang paggastos ng mga mamimili. Noong 2024 ang paglago ng retail sales ay halos 2% lang, ang pinakamabagal sa loob ng mga dekada. Kapag humina ang consumer spending, mababawasan ang benta ng mga negosyo at maaapektuhan ang ekonomiya. Bumaba ang kita ng gobyerno mula sa buwis dahil mas kaunti na ang pera sa sistema. Ang value-added tax mula sa pagbebenta ng mga produkto ay bumaba ng 8% noong 2023. Ang deflation ay parang kumunoy dahil sa patuloy na pagbaba ng presyo, nahihirapang makabawi ang mga negosyo at gobyerno. Dahil mas kaunti ang kolektadong buwis, nahihirapan ang pamahalaan bayaran ang mga gastusin kaya lumalalim ang krisis. Ano ang sanhi ng deflasyong ito? Pangunahing dahilan ay ang mahinang demand. Hindi gumagastos ang mga mamimili sa China dahil nag-aalala sila tungkol sa trabaho, utang, o baka bumaba ang halaga ng kanilang ipon. Bukod dito, ang pandaigdigang demand para sa mga produktong Chino ay bumaba rin. Bumaba ang pag-angkat ng Estados Unidos at Europa dahil sa pang-ekonomiyang suliranin at tensyon sa kanilang mga bansa. Napupuno ng produkto ang mga pabrika sa China, ngunit kulang ang mga mamimili, kaya napipilitang magbaba ng presyo upang maibenta ang mga ito. Pero ang mas mababang presyo na iyon ay nagpapalala ng deflation spiral, na lalo pang nagpapaliit ng kita at buwis. Ito ay isang masamang siklo na lalong sumisira sa kakayahan ng China na punduhan ang sarili, na nagpapalala sa krisis sa buwis. Ngayon, dumako naman tayo sa pagbagsak ng merkado ng ari-arian, na isa pang patuloy na problema na lalo pang nagpapalala sa krisis sa buwis. Nang malugi ang mga malalaking developer tulad ng Evergrande at Country Garden noong 2021 na hindi nakabayad ng utang. Nagkagulo ang mga lokal na pamahalaan. Naubos ang pera nang tumigil ang mga developer sa pagbili ng lupa. Dahil dito, nahirapan silang tustusan ang mga pangunahing gastusin at umasa na lamang sa hindi pagganap na maayos na sistema ng buwis para sa kita. Matindi ring naapektuhan ng pagbagsak ng industriya ng ari-arian ang mga kaugnay na industriya. Nagbabawas ng mga manggagawa ang mga kumpanya ng konstruksyon, mga gumagawa ng bakal, at mga supplier ng muebles dahil wala ng demand para sa mga bagong gusali. Nangangahulugan ito ng mas kaunting trabaho at kita na maaaring buwisan. Ang kita ng gobyerno mula sa personal income tax, na mababa na nga, ay lalo pang bumaba nang tumaas ang kawalan ng trabaho. Milyon-milyong pamilya na inilaan ang ipon sa mga apartment ay naipit sa mga ari-ari ang bumaba. Ang halaga o hindi pa tapos na nakatiwangwang. Kaya mas nagdadalawang isip sila gumastos, na lalong nagpapalala sa problemang deflasyon. Ang pagbagsak ng sektor ng ari-arian ay nagpalala rin sa problema ng utang. Malaking utang ang kinuha ng mga lokal na pamahalaan gamit ang inaasahang benta ng lupa bilang kolateral. Dahil wala nang kita mula sa lupa, hindi na nila mababayaran ang mga utang. Nababahala na ang mga bangko kaya tumatanggi ng magpautang, na nagpapahirap sa mga pamahalaan na mapanatiling bukas ang kanilang serbisyo. Nag-alok ang gobyerno ng 1.5 trilyong yuan na tulong noong 2023, ngunit parang band-aid lang ito sa nabaling binti. Higit pa sa mga bakanteng gusali ang epekto ng pagbagsak ng merkado ng mga ari-arian. Isa itong kalamidad na nagpapahirap sa sistema ng buwis, nagpapabagsak ng mga trabaho, at nagpapataw ng utang sa ekonomiyang hirap ng huminga. Okay? Talakayin natin ang agresibong pangongolekta ng buwis bilang bahagi ng krisis sa buwis na ito. Desperado ang pamahalaang Chino para sa pera dahil wala nang ibang pinagkukunan ng kita ngayon. Dahil dito, nilalabanan nila ng mahigpit ang pag-iwas sa buwis at mga butas sa batas. Mukhang patas, pero may problema. Ang agresibong mga hakbang na ito ay nakatatakot sa mga negosyo at humahadlang sa pag-unlad. Ang mga MSMEs na nagbibigay ng 80% ng mga trabaho at mahigit 50% ng kita sa buwis ng China
ang lubhang naapektuhan. Nagpapalabas ang gobyerno ng mga bagong regulasyon at pagsusuri, hinihingi ang mga hindi nabayarang buwis at nagpapataw ng malalaking multa. Nitong mga nakaraang taon, pinahigpit ng mga autoridad sa buwis ang mga patakaran mula value-added tax hanggang corporate income tax. Kaya nagkukumahog ang mga negosyo na sumunod. Ilang kumpanya, lalo na sa teknolohiya at retail, ay nakaharap sa nakakagulat na mga audit na sinusuri ang kanilang pananalaping record ng ilang taon. Lumilikha ng takot ang agresibong pamamaraang ito. Natatakot ang mga negosyo na mag-invest o mag-hire dahil baka biglang sumita ang Bureau of Internal Revenue. Ilan ay nagbabawas ng gastos sa pamamagitan ng pagtanggal ng manggagawa o tuluyang pagsasara. Noong 2024, mahigit 500,000 maliliit na negosyo ang nagsara dahil sa mga presyur sa buwis. Mas kaunting trabaho at buwis nakikitain ang ibig sabihin doon nito, nasalungat sa layunin ng gobyerno. Hindi rin ligtas ang malalaking kumpanya. Ang mga higanteng kumpanya sa teknolohiya at mga manufacturer ay humaharap sa mas mahigpit na mga patakaran tulad ng corporate income tax na tumaas mula 15% hanggang 25% para sa ilang kumpanya nitong mga nakaraang taon. Pati ang mga kinikita sa ibang bansa ay tinatarget na rin ng gobyerno, kaya mas nahihirapan ang mga kumpanya na lumago sa buong mundo. Ang mapangahas na pangongolekta ay nakakasama sa pagbangon ng ekonomiya. Kapag nagsara o nagbawas ng operasyon ang mga negosyo, mas kaunti ang binibili nila mula sa mga supplier at kumakalat ito sa buong supply chain. Lalong nabawasan ang kita ng gobyerno dahil mas kaunti ang aktibidad ng ekonomiya na mabubuwisan. Ang mga paghihigpit sa buwis ay nakakatakot din sa mga dayuhang mamumuhunan na nakikita ang China bilang isang delikadong lugar para magnegosyo. Bumagsak ang dayuhang direktang pamumuhunan sa pinakamababang antas sa loob ng 30 taon noong 2024 na umabot lamang sa 350 bilyong yuan ang pumasok. Mas kaunting pamumuhunan ay nagdudulot ng mas mabagal na paglago, mas kaunting trabaho, at mas mababang koleksyon ng buwis. Ang desperasyon ng gobyerno ay pinapalala ang sitwasyon. Ang paghihigpit ng gobyerno ay lalong sumisira sa ekonomiya na nagpapalala sa hindi makontrol na krisis sa buwis. Talakayin natin ang mga epekto ng krisis sa buwis ng China sa ekonomiya at sa buong mundo. Isang kaguluhan na yumanig sa China at sa buong mundo. Ang krisis na ito, bunga ng sirang sistema ng buwis at bumabagsak na kita, ay may matinding tama at malaking epekto. Ang mga paksa ay ang pagbagsak ng mga pampublikong serbisyo, kaguluhan sa kalakalan, mga pagtugon ng mga bansa, at ang banta ng paghina ng ekonomiya o matinding resesyon. Kaya maghanda ka, dahil seryoso ito at apektado ang lahat. Una, pag-usapan natin kung paano biglaan kung magsasara o magbabawas ng operasyon ang mga serbisyong pampubliko. Kapag nabigo ang mga lokal na pamahalaan bayaran ang mga utang at magkaroon ng sapat na pondo mula sa buwis para sa gastusin, nagsisimula silang magbawas ng pondo sa pangkalusugan, paaralan, at pangunahing serbisyo. Ilang lungsod, nagbabawas ng oras o nagsasara ng ward ang mga ospital. Noong 2023, bumaba ang paggastos ng mga local government units sa pangkalusugan. Kaya milyon-milyong tao ang nabawasan ng access sa serbisyong medikal. Sa ilang lugar, nabawasan ang benepisyo o nadedelay ang sahod ng mga kawani ng gobyerno gaya ng pulis, bumbero, at manggagawa ng pamahalaan. Sa mga mahihirap na probinsya gaya ng Guizhou, lumalaki ang laki ng klase dahil kulang ang budget para sa dagdag na guro o staff. Maraming paaralan ang nagsara, kaya napipilitang maglakbay ng ilang oras ang mga bata papunta sa kalapit na bayan. Bumaba ng 8% ang paggasta sa edukasyon noong 2024. Hindi lang yan numero, kundi mga batang nawawalan ng oportunidad para sa magandang kinabukasan. Kasunod, may pangunahing infrastruktura pa. Ang mga kalsada ay di na naayos, kakaunti na ang biyahe ng pampublikong bus, at may mga lungsod na hirap ng panatilihing may ilaw. Hindi lang ito problema sa mga papeles. Totoong tao ang nawawalan ng access sa mga serbisyong inaasahan nila. Kaya naman, lumalalim ang pagkabahala ng mga residente sa kanilang mga lugar na unti-unting nasisira dahil sa suliraning pinansyal na ito. Lumipat naman tayo sa mga abala sa kalakalan dahil ang krisis sa China ay nagdudulot ng kaguluhan sa mga pandaigdigang merkado. Ang China, ang pabrika ng mundo, humahawak ng 3% ng pandaigdigang pagmamanupaktura at malaking bahagi ng internasyonal na kalakalan. Kapag nadapa ang ekonomiya nito, lahat ay apektado.
Nalulugmok ang China sa krisis sa buwis. Bumababa ang kita at pinuputol ng mga lokal na pamahalaan ang mga gastusin. Ibig sabihin nito, maaaring magsimulang magbawas ng produksyon ang mga pabrika dahil humaharap ang mga negosyo sa mahina na demand sa loob at labas ng bansa. Maaaring may epekto rin ang digmaan sa taripa laban sa United States. Mas kaunting produktong inilalabas ng China ay hindi magandang balita para sa mga bansang umaasa sa kanilang mga export, gaya ng electronics mula sa Shenzhen at damit mula sa Guangzhou. Noong 2024, bumagsak ng 5% ang export ng China, ang pinakamalaking pagbagsak mula noong krisis pinansyal ng 2008. Ito ay nakakaabala sa supply chain, kaya nahihirapan ang mga kumpanyang makakuha ng mga kailangang piyesa. Idagdag pa rito ang issue sa hilaw na materyales. Ang konstruksyon sa China na pinalakas ng bentahan ng lupa ay dating kumokonsumo ng maraming bakal, tanso at langis. Ngunit dahil sa pagbagsak ng real estate market, tumigil na rin ang construction dahil mas kaunti na ang demand para sa mga materyales. Matindi ang tama sa Australia, Brazil at Canada. Noong 2024 bumaba ng 15% ang pag-export ng iron ore ng Australia sa China na bumubuo ng halos 20% ng kanilang ekonomiya. Nanganganib din ang presyo ng langis dahil bumababa ang demand ng China para dito. Hindi lang ito tungkol sa mga numero, kundi pati na rin sa mga trabaho sa bayan ng minahan o pantalan na umaasa sa kagustuhan ng China. Lumala ang sitwasyon dahil sa trade war laban sa United States noong 2025. Nagpataw ang United States ng 100 at 45% taripa sa mga produktong Chino. Ang mga taripa at hadlang ay nakakaapekto sa kalakalan. Nagmamahal ang presyo ng mga produkto mula smartphone hanggang mga piyesa ng sasakyan. Ang mga supply chain ng mundo ay parang buhol-buhol na tali at ang krisis sa buwis ng China ay lalo pang humihigpit dito. Ipagpatuloy natin ang tugon sa internasyonal na pamayanan dahil ang ibang bansa ay hindi lamang nanonood kundi kumikilos din sa mga paraang maaaring magbago ng ekonomiyang pandaigdigan. Ang pagbagsak ng kita sa buwis ng China ay nagdulot ng matinding pagyanig sa mga pandaigdigang merkado. Ang stock markets ng Hapon at Alemanya, na umaasa sa China bilang sentro ng pagmamanupaktura, ay bumagsak ng 8% noong 2024. Nagkakagulo ang mga bansa para maprotektahan ang kanilang sarili. Halimbawa, hinihikayat ng Hapon ang mga kumpanya na ilipat ang kanilang mga pabrika mula China papunta sa Vietnam o India. Mas lalong bumibilis ang pagbalik ng mga kumpanya sa sariling bansa dahil sa pag-aalala sa kawalang tatag ng China. Noong 2024, 3% ng mga kumpanyang Hapones na may operasyon sa China ang nagsabing binabawasan nila ang operasyon dahil sa epekto ng krisis sa buwis sa ekonomiya. Pinapaigting ng United States ang paghihiwalay sa China sa pamamagitan ng mga taripa at parusa para mabawasan ang pag-asa sa mga produktong Chino. Ito ay direktang tugon sa humihinang ekonomiya ng China na pinapalala pa ng krisis sa buwis, hindi lang sa politika. Magkahalong tugon mula sa Europa. Nais ng Alemanya na mapanatili ang kalakal sa China, ngunit isinusulong nito ang de-risking o ang pagbawas ng pagdepende sa supply chain ng China. Noong 2024 nagsimula ang European Union ng negosasyon para sa mga bagong trade agreement sa Southeast Asia bilang alternatibo sa China. Nag-aalala rin ang umuunlad na mga bansa sa Afrika dahil nabawasan ang mga pautang mula sa China para sa kanilang infrastruktura dahil sa mas mababang kita nito mula sa buwis. Noong 2023, bumaba ng 50% ang pagpapautang ng China sa ibang bansa, kaya maraming proyekto tulad ng mga kalsada sa Kenya ang hindi natapos. Ang tugon ng mga bansa sa buong mundo sa krisis ng China ay parang isang pandaigdigang laro ng chess, kung saan bawat isa ay gumagawa ng hakbang para protektahan ang sarili. Talakayin natin ang panganib ng resesyon sa ekonomiya, dahil ito ang pinaka-nakababahala. Bumabagal na ang ekonomiya ng China. Tinatayang nasa 4.5% sa taong 2025 na siyang pinakamababa sa mga nakaraang dekada maliban noong panahon ng pandemya. Malaking dahilan dito ang krisis sa buwis dahil nauubusan o ng pondo ang mga lokal na pamahalaan, nagbabawas sila ng paggasta sa infrastruktura at mga serbisyo na siyang nagpapabagal sa paglago. Nahihirapan din ang mga negosyo, tinatamaan ng deflasyon at mahigpit na pagsusuri sa buwis. Ang problema, kung magkakaroon ng resesyon sa China, hindi lang ito mananatili sa China. Magkakaugnay ang global na ekonomiya at dahil 18% ng world gross domestic product ay mula sa China. Ang kanilang mga problema ay problema ng lahat.
Kung lalong bumagal ang mga pabrika sa China, maaaring tumigil ang mga pandaigdigang supply chain. Magdudulot ito ng pagtaas ng presyo ng electronics at sasakyan na makakaapekto sa mga mamimili sa Estados Unidos at Europa. Ang resesyon sa China ay maaaring magpabagsak sa mga pandaigdigang stock market dahil sa pangamba ng mga mamumuhunan sa bumababang kita. Tinaya ng World Bank noong 2025 na ang 1% pagbaba sa paglago ng China ay maaaring magbawas ng kalahating porsyento sa pandaigdigang gross domestic product. Bilyon-bilyong dolyar ang nawawala sa trabaho, kalakalan at paglago sa buong mundo. Pinagmumulan din ng pag-aalala ang sektor ng pagbabangko. Puno ang mga bangko sa China ng mga hindi magandang pautang mula sa pagbagsak ng real estate at utang ng lokal na pamahalaan. Kapag nagsimulang bumagsak ang mga bangko, titigil ang pagpapautang, mahihirapan ang mga negosyo, at lalo pang lulubog ang China sa resesyon. Magkakaroon ito ng epekto sa buong mundo dahil ang mga dayuhang bangko na may koneksyon sa China tulad ng nasa Hong Kong o Singapore ay haharap sa pagkalugi. Hindi lang ito simpleng pagbagal ng ekonomiya, isa itong domino effect na maaaring maghatak sa buong mundo pababa sa pagbagsak. Hindi makatarungan kung hindi natin titingnan ang mga ginagawa para ayusin ang problemang ito at ang maaaring mangyari sa hinaharap ng dragon ng silangan. Hinaharap ng China ang krisis sa buwis na may bumabagsak na kita at tumataas na utang. Ginagawa ng Beijing ang mga hakbang para tugunan ito. Ang pagre-reforma ng buwis ang pangunahing plano ng Beijing para tugunan ang krisis na ito. Pangunahing dahilan sa paglala ng sitwasyon ang sistema ng buwis ng China na lubhang umaasa sa pagbebenta ng lupa at mababang buwis. Batid ng Beijing na hindi epektibo ang kasalukuyang sistema, kaya naghahanap sila ng solusyon. Isa sa mga pangunahing ideya ay ang pagpapatupad ng pambansang buwis sa ari-arian. Sa ngayon, hindi binubuwisan ng China ang mga may-ari ng bahay batay sa halaga ng kanilang ari-arian. Nakakaiba para sa isang malaking ekonomiya. Ang buwis sa ari-arian ay makapagbibigay ng patuloy na kita sa mga lokal na pamahalaan. Sinimulan na ng China na subukan ang buwis sa ari-arian sa ilang mga lungsod para makita kung gaano ito ka-viable na proyekto. Kung ipapatupad ito sa buong bansa, maaaring madagdagan ng pera para sa budget ng mga lokal na pamahalaan. Mukhang maganda, di ba? Ngunit dito pumapasok ang pagdududa. Mapanganib ang pagbubuwis sa ari-arian. Hindi nasisiyahan ang mga may-ari ng bahay sa gitnang uri sa pagbabayad ng bagong buwis dahil nahihirapan na sila sa pagbagsak ng merkado ng ari-arian. Maraming bumili ng mga apartment sa napakataas na presyo, ngunit bumagsak ang halaga nito. Ang buwis na ipinapataw ay parang sampal at nag-aalala ang Beijing na baka magbunga ito ng mga protesta. Bukod dito, mahirap matukoy ang halaga ng mga ari-arian sa malaking bansa gaya ng China. Naiiba ang mga pamilihan sa rural na lugar at sa malalaking lungsod gaya ng Beijing. Mabagal din ang usad ng mga pilot program. Ayon sa mga eksperto, aabutin ng 10 taon bago ito gumana ng maayos. Ngunit kailangan ng mga lokal na pamahalaan ang pondo ngayon, hindi sa 2,000 at 35, kaya kahit na maaaring maging malaking pagbabago ang buwis sa ari-arian, hindi ito mabilis ang solusyon at maaaring humina ito dahil sa pagtutol ng mga politiko. Bahagi rin ng pagbabago sa buwis ang pagtaas ng personal na income tax. Sa ngayon, mga 10% lang ng mga manggagawang Chino ang nagbabayad ng buwis sa kita dahil ang tax-free threshold ay nasa 60,000 yuan o humigit kumulang 8,000 dolyar kada taon. Nais ng Beijing na ibaba ang threshold at magdagdag ng mas maraming tax brackets para ang may malalaking kita ay magbayad ng mas malaki. Noong 2024 inayos nila ang sistema, tinaasan ang pinakamataas na tax rate hanggang 50% para sa mga kita na lampas sa 1,000,000 yuan. Humigit kumulang dolyar, 138,000 kada taon. Maaaring makalikom ito ng dagdag na 500 bilyong yuan taon-taon, malaking halaga para sa gobyernong nangangailangan ng pondo. Pinatitindi rin nila ang pagsugpo sa tax evasion gamit ang teknolohiya para mahigpit na masubaybayan ang kita. Noong 2023, nagdala ang mga hakbang na ito ng 200 bilyong yuan mula sa mga hindi nabayarang buwis ng mga malalaking kumikita. Ang planong ito ay hakbang tungo sa mas makatarungang sistema kung saan mas malaki ang aambag ng mga may kakayahan para tugunan ang krisis. Ngunit may mga kakulangan din ito. Maaaring magtakot ang pagtaas ng buwis sa kita sa mga negosyante at mamumuhunan na nababahala na sa ekonomiya ng China. Bumagsak ang dayuhang pamumuhunan sa pinakamababang antas sa loob ng 30 taon noong 2024 at maaaring palalain pa ng mas mataas na buwis ang sitwasyon. Dagdag pa rito, nahaharap ang gitnang uri sa China sa paghihigpit dahil sa kawalan ng trabaho at pagbaba ng buwis sa ari-arian. Kung hihingan pa sila ng mas mataas na bayarin, maaaring bumaba pa ang kanilang paggastos na mahina na nga sa ngayon. Ang mas kaunting paggastos ay nangangahulugan ng mas kaunting aktibidad sa ekonomiya.
Kaya bumababa rin ang ibang buwis tulad ng value-added tax. Parang pagpiga ng lobo. Pag pinisil sa isang parte, lumulobo sa iba. Ang pagbabago ng sistema ng buwis ay isang matapang na hakbang. Pero parang naglalakad ka sa alambre sa pagitan ng pagtaas ng kita at pagpatay sa paglago. Sinusubukan ng Beijing, pero sobrang lalim ng krisis, kaya baka hindi sapat ang mga pagbabagong ito. Talakayin natin ang reforma sa pananalapi na naglalayong baguhin ang pamamaraan ng paggastos at pangungutang ng gobyernong Tsino. Nakapag-utang ng trilyon-trilyong yuan ang mga lokal na pamahalaan. Karamihan ay mula sa kadudadudang paraan ng pagpopondo gamit ang benta ng lupa. Dahil wala na ang kita mula sa lupa, hindi na nila kayang bayaran ang utang. Itinutulak ng Beijing ang isang malaking paglilinis simula sa pagpapalit ng mga pautang na may mataas na interes sa mas murang utang. Noong 2024, naglabas sila ng 3 trilyong yuan sa mga espesyal na bono para muling pondohan ang lokal na utang na nagpapababa ng gasto sa interes ng 2%. Nag-aambag ito ng ginhawa sa mga lungsod na nagpapahintulot sa paglalaan ng pera sa mga serbisyo tulad ng ospital o paaralan na nabawasan ng 12% ang pondo noong 2023. Ito ay praktikal na hakbang para makapagpatuloy ang operasyon habang hinahanap ang mga pangmatagalang solusyon. Mas mahigpit na ang mga patakaran ng Beijing sa pangungutang. May mas istrikto ng mga alituntunin para sa mga sasakyang pampinansyal para sa higit na transparency at limitado ng bagong pautang. Noong 2025, bumaba ng 20% ang bagong pangungutang ng mga lokal na pamahalaan, palatandaan na sinusubukan nilang putulin ang pagkakalulong sa utang. Kaugnay nito, inaako ng pambansang pamahalaan ang mas maraming gastusin, tulad ng pagpopondo sa mga pambansang programa sa kalusugan, para mabawasan ang bigat sa mga lokal na budget. Noong 2024, umabot sa 10 trilyong yuan ang ipinasa ng sentral na pamahalaan sa mga probinsya. Tumaas ng 15% kumpara noong nakaraang taon. Layunin ng pagbabagong ito na maging balansa ang lahat para hindi maipit ang mga lokal na pamahalaan na nagbabayad ng 70% ng mga gastusin gamit lang ang 45% ng kita, isang problemang nagsimula pa noong reforma sa buwis ng 1974. Subalit ang problema, mabagal ang proseso ng pagbabago sa pananalapi habang mabilis ang pagdating ng krisis. Nakakatulong ang pag-refinance ng utang, ngunit hindi nito nalulutas ang 100 trilyon na problema. Pinatatagal lamang nito ang tunay na solusyon. Nangangailangan pa rin ang mga lokal na pamahalaan ng kita at dahil wala ng bentahan ng lupa, umaasa na sila ngayon sa pondo mula sa sentral na pamahalaan na nagpapabigat sa budget ng Beijing. Pataas din ng pataas ang utang ng sentral na pamahalaan. Aabot ito ng 30 trilyong yuan sa taong 2025. Mainam ang mahigpit na patakaran sa pangungutang, ngunit nagdudulot ito ng kakulangan sa pondo para sa infrastruktura ng mga lungsod na sanay makatutulong sa paglago nito. Bumaba ng 25% ang konstruksyon noong 2024 nagpabagal sa ekonomiya. Kahit mas malaking gastos na ng Beijing, hindi pa rin ito sapat para punan ang kakulangan. Mga probinsya tulad ng Guizhou, patuloy pa ring humihingi ng tulong pinansyal. Ang pagbabago sa pananalapi ay parang muling pagtatayo ng bahay habang may bagyo. Kailangan ito, pero tumutulo pa rin ang bubong. Maganda ang mga reformang ito. Ipinapakita nito na kung mananatiling matatag ang Beijing sa kasalukuyang direksyon nito, mas gaganda ang kalagayan nito sa mga darating na taon. Gayunpaman, ang pangunahing hamon ay masyadong mabagal ang mga reforma kumpara sa bilis ng krisis. Kailangan ng mga local government unit ng pera ngayon. Hindi sa loob ng 10 taon, kapag posibleng magkabisa na ang real property tax. Kung walang mas mabilis na aksyon, 30% ng mga probinsya sa China ang haharap sa pagkakautang sa budget pagsapit ng 2027 na magdudulot ng mas malalim na krisis. Gayun din, kung mananatili ang Beijing sa kanilang paninindigan sa kabila ng pagtutol ng publiko, ay isang bagay na kailangan nating abangan habang lumilipas ang panahon.